Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Ito ay isang kwento na umusbong sa loob ng mahigit 1,000 taon. Isang kwento tungkol sa isang sinaunang kastilyo na nakalampas sa pagsubok ng panahon. Isang marangal at napaka-impluwensyang pamilyang Italyano ang nagtayo ng napakagarbong kastilyong ito noong ika-10 siglo. Malaki ang naging papel nito sa paghudog ng kasaysayan ng lugar na ito sa paglipas ng panahon. Iba't ibang personalidad ang umangkin dito nang hindi bababa sa 20 eses at ginamit ito bilang sentro ng kanilang pamumuno sa kahariang nasasakupan. Sa bawat pagkuha, ang mga sumunod na may-ari ay nagbago at muling itinayo ang kastilyo ayon sa kanilang panlasa. Nagdagdag sila ng mga bagong bahagi at binago ito upang umangkop sa mas modernong panahon ng pamumuno. Habang naglalakad dito, makikita sa mga pader ang iba't ibang yugto ng panahon. Ang huling pagkuha ay naganap noong 1711 nang sakupin ng pamilyang Limulino ang kastilyo. Dahil matagal na nilang pinamumuno ang lugar na ito, tila likas lamang na kunin din nila ang lugar na ito sa pamamagitan ng puwersa. Ang kanilang huling rekonstruksyon ang nagbago sa anyo nito tungo sa estrukturang nakikita natin ngayon. Bukod pa rito, nagtatag sila ng negosyo ng paggawa ng alak sa loob at paligid ng kastilyo na nag-produce ng dekalidad na mga alak sa loob ng maraming siglo. Ang kastilyong ito ang may pinakamahabang kasaysayan kumpara sa anumang naidokumento na namin sa channel. Sa kabuuan ng dokumentaryo, tatalakayin pa namin ng mas detalyado ang kasaysayan at mga tatangian arkitektural nito. Magandang umaga sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa panibagong episode ng Bros of DK. Ako si Leslie at ngayon ay dadalhin ko kayo sa isa na namang kastilyo mula sa bansang Italy. At ngayon, kasama ko sa pag-explore ang aking mabuting kaibigan. Kumusta kayo guys? Masayang makita kayong muli. Si Moreno mula sa Explomo, kasama si Leslie. Oo, matagal na rin mula nung huli kaming gumawa ng dokumentaryo ng magkasama at sobrang excited akong makasama siyang muli. Kasama rin namin si Jeron gaya ng dati. Nandito kami ngayon sa van sa Italy. Dito kami natulog. Madilim pa sa labas at papunta na kami sa isang abandonadong kastilyo. Handa ka na ba, Moreno? Kumpleto na gamit mo? Oo, sa wakas. Pagkatapos ng kalahating oras, sige, isara na natin ang pinto ko. Oo, at makakaalis na tayo. Ayos, tara na at simula ng eksplorasyon. Gaya ng nakikita ninyo, suot ko na ang aking tradisyonal na kasuotan. May suot akong coat pero nasa backpack ko ang buong outfit para kapag pumasok na kami sa kastilyo. Sobrang excited na akong makita ang lugar na ito. Talagang pumunta ako ng Italy para lang kunan ng abandonadong kastilyong ito. Gumuho na ang buong pader sa bandang ito. Mag-ingat. Ayos ka lang? Oo. Sige, tara na. Nasa pangunahing daanan na kami ng kastilyo. Dati itong pangunahing kalsada kung saan umaakyat ang mga may-ari ng kastilyo, una gamit ang karwaheng hinihila ng kabayo at kalaunan ay gamit ang mga sasakyan. Mukhang nakakita ako ng pasukan papasok ng kastilyo. Diretso tayo sa basement. Tingnan natin. Sandali. Oo, may nakita akong pasukan. Medyo mahirap pasukin, pero dito tayo makakapasok sa napakalaking lugar na ito. Mukhang kakaiba ito. Bigyan kita ng ilaw. Sige, ako naman. Nakasuot pa rin ako ng kasuotan ko kaya mauuna akong pumasok. Para akong ahas. Nasa loob na tayo lahat. Simulan natin ang eksplorasyon. Bilang huling inapo ng pamilyang Limulino na tumira dito, minana ni Carlos lahat ng kayamanang naisipon ng kanyang pamilya sa paglipas ng mga taon. Nakilala niya ang kanyang minamamahal na asawa na si Beatriz noong siya'y bata pa at sila ay nagpakasal at bumuo ng magandang buhay. Sa kanilang panahon, pinalawak nila ang negosyong sinimulan ng kanilang mga ninuno at pinalago ito ng higit pa sa kanilang inaasahan.
Hindi tulad ng mga naunang henerasyon, maliit lamang ang kanilang pamilya at isang bahagi lang ng kastilyo ang kanilang tinitirhan kasama ang ilang katulong. Matapos lumipat ang kanilang mga anak sa mas urbanong lugar, nagretiro sina Carlos at Beatriz at sinira ang kanilang negosyo. Umalis din sila sa kastilyo makalipas ang ilang taon dahil naging masyado na itong malaki sa kanila. Halos 4 na dekada na ang nakalipas mula noon. Sa loob ng ilang panahon, pinanatili nila ang kastilyo sa napakagandang kondisyon. Ngunit nang pamanpa ng kanilang mga magulang, nawalan ng interes ang mga anak sa obra maestrang ito at hinayaan na lang itong masira sa paglipas ng panahon. Ang obra maestrang ito ay bunga ng 1,000 taong kasaysayan at dadalhin namin kayo sa isang paglalakbay dito ngayon. Sobrang excited ako dito. May bago akong kasuotan na spesyal na ginawa at ito ay mula pa sa ika-18 siglo upang maipakita kung paano manamit at mamuhay ang mga tao noon sa ganitong kastilyo. Habang nililibot namin ang kastilyo, pupunta kami sa bawat silid at ipapakita ang bawat detalye ng lugar na ito. Magsisimula tayo dito sa dining room. Dahil ito ay isang kastilyong Italyano, ang unang bagay na dapat tingnan ay ang kisame. Tingnan ninyo. Napakagandang kisame. Ginawa ito ng isang sikat na artistang Italyano noong 1860, ngulit hindi ko maaring banggitin ang pangalan upang mapanatiling lihim ang lokasyon ng kastilyo. Ang mukhang molding at statua ay isa palang 3D artwork na ginawa sa pader noong 1860, ngunit makikita na natin ang mga bitak sa kisame. Unti-unti na itong sinisira, isang bagay na hindi dapat mangyari sa isang kastilyong tulad nito. Hindi ko maintindihan kung bakit wala ito sa UNESCO Heritage List. Para sa akin, nararapat itong maisama dahil sa napakayamang kasaysayan. Noong 1949, may isang lalaking nalason sa lugar na ito at kinuha ng Duke ang kastilyo at tumira dito ng 200 taon nang hindi napaparusahan. Ganyan kalalim ang kasaysayan ng lugar na ito. Tingnan ninyo ang napakagandang tansang chandelier na nakasabit sa ibabaw ng mesa, tila sinusuportahan ng 2 anghel. Dito kumakain ang dating may-ari na si G.R. Carlos kasama ng kanyang pamilya. Palagi kong iniisip kung paano kaya ang buhay noon. Ang mga taong nakaupo dito, nagkakasiyahan habang kumakain. Sa likod ko, may naiwan pang artifacts sa isang napakagandang piraso ng muebles. Marami pa tayong makikitang mga pintura at arte sa lugar na ito. Nagustuhan ko na agad ang isang ito. 2 mangingisda, maaring sa Lake Garda sa Italy. May nakita rin ako dito. Parang safe, pero imbakan pala ito ng mga susi ng kastilyo. Dito isinasabit ang lahat ng susi at maayos na itinatago. Maganda rin ang wallpaper. Noong panahon noon, madalas itong pinapanitan ng mga mayayaman halos 1 taon upang maipakita ang kanilang kayamanan, isang bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao noon. Makikita rin natin na tumutubo na ang mga halaman sa loob. Ang ivy ay tumutubo na sa loob mismo ng pader, nakakamangha at nakakalungkot sa parehong oras. At malamang ito si G.R. Carlos. Makikita ang petsa na 1909. Ibig sabihin, mahigit 100 taon na ang guhit na ito. May marble na ibabaw, tiyak na marble mula sa Italy. At dito naman, makikita natin kung paano unti-unting pumapasok ang kalikasan sa gusaling ito at inaangkin na ito. Oo nga, sa labas, maraming paboreal na malamang maririnig ninyo sa kabuuan ng video. Ang mga paboreal ay isa sa mga bagay na kailangan lang nating tanggapin habang pinapanood ang video. Pero huwag nating hayaang maapektuhan tayo at magpatuloy lang tayo. Sa kabinete na ito, makikita natin ang mga ukit na nagpapakita ng kasaysayan ng kastilyo. Makikita ninyo ang mga ubas dito at noong 1771 nang kunin ng huling pamilya ang lugar na ito, ginawa nila itong ubasan at sentro ng paggawa ng alak, isang wine production castle na tumagal sa huling 200 taon ng kasaysayan nito. Sa kabilang bahagi, parang may mga instrumentong pangmusika rin. Hindi pala. Ito ay mga butil mula sa bukirin. Ang galing! Nakakabilib kung gaano nila dinisenyo ang mga kabinete na ito ng napakaingat at detalyado. Sa kasamaang palad, wala nang laman ng mga ito ngayon.
At dito naman, makikita natin ang isang sprayer ng lason. Sa tingin ko, ginagamit ito para patulugin o pahinain ng mga bubuyog, pero hindi ako sigurado. Sa sulok ng silid, may makikita tayong napakagandang chaise longue, isang kahangahangang piraso ng muebles, may beige na upholstery at isang larawan ng babaeng magsasaka na tila nagdarasal sa pader. At dito naman sa kabilang sulok, mayroong napakagandang fireplace, isang comfort stove ayon sa nakasulat sa harap nito. Matagal na itong hindi nagagamit. May mga larawan na rin dito ng mga dating may-ari. Nakita ko na rin ang larawan ng babaeng ito sa ibang bahagi ng kastilyo. Susubukan kong hanapin ulit sa video na ito. May isa pang larawan ng isang babae dito. Tingnan ninyo. Napakaganda. Mayroon ding ukit-ing usa sa pader kasama ang isang larawan ng kastilyo. Napakaganda talaga. At tingnan ninyo rin ang napakagandang mukha ng oras dito. Punong-puno ng ukit. Bawat numero ay detalyado at tila nilagyan ng ginto. Sa tingin ko, sapat na ang oras na ginugol ko sa pagpapakita ng silid na ito. Magpatuloy na tayo sa susunod na bahagi. Buksan natin ang napakagandang pintuang ito. May ilang silid na mas sira na. Medyo magulo, tulad nito. Mukhang ito ay dating silid tulugan, marahil ng isang bata. Hindi ako sigurado pero may mga manika at laruan dito kaya ligtas na sabihin na silid nga ito ng bata. Tingnan ninyo kung saan natutulog ang mga batang ito, sa ilalim ng napakagagandang pintura. May nakita akong damit sa likod ng kabinete, mga damit ng babae, mukhang para sa batang babae. Talagang kahanga-hanga. Malinaw na ang mga magulang ang naglagay ng mga artwork na ito sa silid niya. May mga sulat at inscription din dito. May mga larawan pa ng kastilyo. Dito makikita ito mula sa malayo. Napakaganda. Parang itong mga postcard. May fax machine din. Ibig sabihin, ginamit pa rin ng kastilyo sa mas modernong panahon. Isa rin sa mga paraan para malaman na luma na ang kastilyo ay kung makikita mong idinagdag lang ang kuryente kalaunan. Mapapansin ang mga kable na nakalagay sa gilid ng pintuan. Hindi na gumagana ang kuryente ngayon. Oo, narito ang babaeng nakita natin kanina sa larawan. Napakaganda niya. May isa pang artwork dito sa pader. Ito naman ang banyo na hindi ko na ipapakita ng detalyado. At punta tayo sa silid sa dulo. Isa na namang silid tulugan ito. At wow, ito agad ang nakakuha ng pansin ko. Tingnan ninyo ang mga estatwa ng mga sanggol na inukit sa frame ng kama. Napakaganda. Mayroon din sa ibabaw ng kabinete. Matagal akong mag-iikot sa lugar na ito, marahil 1 oras o higit pa. Kaya maghanda kayo, parang isang pakikipagsapa lang ito. Narito ang fireplace ng silid na ito. At ang silid na ito ay multi-purpose. Ginamit din silang opisina. Marahil isa sa mga nakatatanda sa pamilya ang gumagamit dito para magtrabaho. Maraming larawan ang naiwan dito. May mga salamin pa ng dating may-ari. Nakita ko na rin ang larawan ng babaeng ito sa ibang bahagi ng kastilyo. Susubukan kong hanapin ulit sa video na ito. May larawang ng isang babae at isang binata. Nasa beach sila, bakasyon marahil. Makulay ang larawang ito. Dito naman, nakaupo sila sa isang bangko sa labas. At ito ay isang photo album. Tingnan ninyo, ang ganda. Narito ang gate ng kastilyo, ang pangunahing pasukan na dinaanan namin kaninang umaga. Mga larawan ng pamilya, mga bakasyon. Narito muli ang babaeng nakita natin kanina. At ito naman ang courtyard ng kastilyo. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Talagang kahanga-hanga. Ito ang larawang nakita natin kanina, ang larawang ng babae. May study room din kung saan nagtatrabaho ang dating may-ari at may mga magagandang upholstered chairs sa sulok ng silid. Mula sa dining room, maaari tayong dumaan dito papunta sa courtyard. Ang courtyard ay itinayo noong 1600s nang sakupin ito ng ika-19th na may-ari. Doon nila muling itinayo ang kastilyo at gumawa ng courtyard. Makikita rin sa itaas ang imbakan para sa paggawa ng alak. Tingnan natin ng mas maigi ang courtyard. Napakalaki ng lugar, talagang kamangha-mangha. Maaari kang umupo dito at mag-enjoy sa sariwang hangin ng Italy. May balon pa sa gitna, pero hindi ko na masilip dahil natakpan ito.
Makikita rin na sinusubukan nilang ayusin ang lugar. May mga scaffolding sa paligid. Ngunit tila mahirap nang iligtas ang kastilyo sa kasulukuyang kalagayan nito. Noong 1600s or 1700s, mas madali sana itong maibalik dahil mura pa ang paggawa noon. Ngayon, napakamahal na at halos imposible na. Wala nang ang bintana sa itaas. Nakakalungkot isipin na unti-unti itong guguho at magiging bunton ng mga bato sa mga darating na siglo. Ito ang dating pangunahing pasukan ng kastilyo, ang Grand Entrance. Ngunit ngayon, pupunta muna tayo sa basement dahil doon matatagpuan ang negosyo, ang paggawa ng alak. Medyo mahirap lakarin ang hagdan. Mag-ingat. Narito tayo sa isang storage room. Oo, ito ang mga tangke ng alak. May mga numero, 39, 38, 37. May kalendaryo pa dito mula taong 2006. Hindi ko alam dati kung kailan ito inabandona, pero ngayon may idea na ako. Makabagong uri ang mga tangke. Ibig sabihin, matagal silang gumawa ng alak dito. Tingnan ninyo, napakakabilib. Hanay-hanay ng mga tangke ng alak sa buong basement. Malamang walang laman ng mga ito. Buksan natin ang isa at silipin sa loob. Wala nang laman ng mga iyon ngayon. Ang ganda pa ring makita na lahat ng kagamitan na ginamit sa paggawa ng alak ay nandito pa rin. Mga hose, jack, ilaw, mga kable. Iniwan nila ang lahat. May nakasulat na privato, ibig sabihin ay pribado. Papasok ako sa loob. Isa lang itong karaniwang storage area. Wow, wala na talagang laman. Pero maaari pa tayong bumaba sa mas mababang bahagi ng basement sa pamamagitan ng hagdan. Oh, dito sa mga pader makikita natin ang mga larawan kung ano ang hitsura ng lugar noong ito ay gumagana pa. Nakakabilib. At ito naman ang mga ubasan sa paligid ng kastilyo. Makikita pa natin ang kastilyo sa tuktok ng bundok. Dito dinadala ang lahat ng ubas mula sa bukirin papunta sa kastilyo. Ngayon, pupunta tayo sa pinakamababang palapag ng lugar na ito. Una, liliko ako sa kaliwa. Mas luma ang bahaging ito ng kastilyo. Nabasa ko pa online na may parang kulungan daw sa basement na ito, kaya susubukan natin itong hanapin. Tignan nyo ang libu-libong bote ng champagne at alak. Iba't ibang uri ng alak ang ginagawa nila dito, kaya marami rin silang tatak. Baka nandito ang kulungan. Mukhang ito nga, parang isang selda. Hindi pa ako nakakakita ng kulungan sa loob ng isang abandonadong kastilyo. Napakaraming naiwan na bagay. Mukhang may laman pa ang ilang bote ng alak. Oo, may laman pa nga. Wow, daan-daang bote ng alak na hindi na ibenta. Noong dati, may mga karton pa ang mga ito, pero nasira na sa paglipas ng panahon. May mga bote pa nga na wala pang label at puno pa ng alak. Gusto ko sanang tikman ng isa sa mga ito, pero bilang isang explorer, hindi ako kumukuha ng kahit ano mula sa mga abandonadong lugar. May maliit na uka sa pader. Sige, pumunta naman tayo sa kanan at tignan kung ano ang naroon. Makikita ninyo na gumagana pa ang kuryente dito. Nakabukas pa nga ang ilang ilaw. Pero sa panel, naka-off ang lahat. Makikita rin ang mga sapot ng gagamba. At dito naman ay isa pang bahagi ng imbakan ng mga alak. Umakyat na muli tayo sa hagdan at ipagpatuloy ang pagkuha ng natitirang bahagi ng kastilyo. Noong itinayo ang kastilyo noong unang bahagi ng ika-10 siglo, maliit pa lamang ito kumpara sa kasalukuyan. Sa loob ng 1,000 taon, paulit-ulit itong inayos at pinalawak sa iba't ibang bahagi. Pinaniniwalaang na-renovate ito ng hindi bababa sa 15 beses. Isa itong kahangahangang halimbawa ng arkitekturang medieval. 5 palapag ang taas sa paligid ng gitnang courtyard. Pinoprotektahan ito ng matataas na pader laban sa mga pag-atake, habang pinapanatiling komportable ang buhay sa loob. Bawat silir ay may natatanging disenyo, at sa kabuuan ay may higit sa 40 silir ang kastilyo. Isa itong tunay na obra maestra ng arkitektura at disenyo ng Italy. Sa dokumentaryong ito, matutuklasan din natin na may mga lihim na lagusan sa ilalim ng kastilyo. Noong mas magulo at marahit pa ang panahon, malamang ginamit ito bilang mga daanan para makatakas. Kakalabas ko lang mula sa basement papunta sa courtyard at naamoy ko ang ulan.
Napakabango. Bihiya itong mangyari sa Italy dahil hindi gaanong umuulan dito. Wow, ang tunog ng ulan sa mga halaman, ang amoy, ramdam ko na magiging napakaganda ng susunod na bahagi ng video. Kaya wag na tayong mag-aksaya ng oras. Sa harap ko ngayon ay para sa akin ang pinakamaganda at pinakaimportanteng silir ng kastilyo, ang pangunahing tirahan. Pumasok tayo. Ang silid na ito ay itinayo kasama ng courtyard noong 1600s. Isang silid na medieval ang style. May mga arko, hiligin at lahat ng inaasahan mo sa ganitong klaseng lugar. Napakaganda. Gustong-gusto ko na wala talagang kuryente dito. Ang tanging ilaw ay mula sa chandeliers na may humigit sa 3 lalagyan ng kandila bawat isa at may 4 nito sa silid. Ibig sabihin, may kabuuang 120 kandila. Isipin nyo kung paano ang pakiramdam noon. Nakaupo sa ganitong silid sa gabi, nagre-relax habang umiinom ng kape. Isa ito sa mga gusto kong gawin kapag nag-e-explore. Iniisip kong paano nabuhay ang mga tao noon. May mga upholstered na upuan sa paligid ng mesa. May maliit na alpumada at magagandang kulay. May service trolley din sa gilid. Wow, napakalaki ng fireplace na ito. Halos 400 taong ados ito. Makikita ninyo kung gaano kalaki base sa laki ng mga kahoy na ginagamit dito. Nandito pa nga ang ilan na hindi pa nasusunog. May mga balahibo ng pabo sa itaas. Magandang detalye dahil napapalibutan ang kastilyo ng mga pabo para silang simbolo ng lugar na ito. Nakakalungkot makita ito, isang napakagandang bagay na nabasag na sa sahig at sa tabi nito ay isang balahoni ng kabalyero. Ito ang unang-unang buong balahoni na nakita ko, kumpleto maliban sa helmet. Napakaganda ng detalye, may ukit ng kabalyero na nakasakay sa kabayo lumalaban sa isang dragon. Isipin niyo kung gaano kahirap magsuot ng ganitong kabigat na balahoni sa labanan. Sa kabilang bahagi naman ng silid ay may mga sibas mula sa mga labanan noon. Malamang ginamit sa pagsakop ng lupain at kastilyo. Posibleng may dugo pa ito noon bago linisin at ilagay dito. Nakakatakot isipin. Sa pader, makikita ang mga diploma ng mga dating may-ari, mga tagumpay nila sa buhay. May diploma pa ng doctorate ni Giorgio pero hindi ko lalapitan para hindi mabunyag ang lokasyon. May bote pa ng alak na naiwan at sa harap ko ay may chess set. Dito naglalaro ng chess ang mga may-ari sa gabi. May kandila rin na kanilang maaaring dalhin. Gustong-gusto ko ang mga upuan sa paligid nito at may iba pang siba sa pader, alaala ng mga nagdaang panahon. Napakalaki ng silid na ito. Ang siling ay nasa 4 o 5 metro ang taas. May 3 hiligin sa gitna. Isa itong sa pinakamalalaking silid na nakita ko sa isang kastilyo. Tunay na kahanga-hanga. May mahigit 1,000 taon ng kasaysayan ang lugar na ito. At dito, matatanaw natin ang napakagandang likod bahay ng kastilyo. Nung unang panahon, mga ubasa ng mga ito, ngunit kalaunan ay napabayaan at muling inangkin ng kalikasan. Napakagandang tanawin. Wow! At dito sa pader, may makikita tayong isang sinaunang espada. Malinaw na hindi ito ginamit sa labanan, masyado itong malaki. Isa lamang itong pandekораsyong piraso. Tingnan natin ang nasa kabilang bahagi. May mapa ng kastilyo. Nasa silid tayo ngayon na ito at may 7 pang silid na kailangan nating puntahan bago matapos ang ground floor. Ganyan kalaki ang kastilyo. Isa pang huling tingin sa napakagandang silid na ito bago tayo magpatuloy. At ngayon, maligayang pagdating sa leisure room ng kastilyo. Dito naglalaro ang mga tao, umiinom ng konyak at nag-e-enjoy. Maaari rin itong tawaging man cave. Napakaganda ng silid na ito at sa harap ko ang pinakamalaking billiards table na nakita ko. May nakita na akong halos kasing laki nito sa ibang kastilyo pero ito napakalaki talaga. Sa loob ng daan-daang taon, dito naglalaro ang mga tao at nagkahasiyahan. Parang makikita mo pa silang naglalaro dito. Nakakabilib. Ang ganda ng kahoy na ginamit sa mesa. May 4 itong haligi sa ilalim. Tingnan natin ang mas malapitan. Wow! May magandang larawan ng isa sa mga dating may-ari sa pader. Isang tipikal na lalaking Italiano na may bigote. Mayroon ding artwork na nagpapakita ng mga magsasaka noon na kumakain sa harap ng fireplace. Isang tipikal na tanawin sa Italy.
Napakaganda ng bansang Italy, punong-puno ng kasaysayan. Talagang nahulog ang loob ko dito nung una akong pumunta para mag-explore. Sa likod ng sofa, may scoreboard kung saan itinatala ang puntos ng laro. Huwag na nating galawin dahil mukhang marupok na. Dito naman nakaimbak ang mga cue sticks. May maliit na display sa itaas at may mga upholstered chairs din dito. At syempre, may fireplace rin sa silid na ito para magbigay ng init at liwanag. Mukha bang candle holder ang mga ito? Hindi pala. Pasensya na. At dito sa pader, may mga parang sinaunang dokumento. Isa dito ay may nakasulat na 1338. Mukhang larawan lang ito pero ginaya ang mga dokumento noong panahong iyon. Ito naman ay isang booklet na puno ng mga pangalan ng alak at presyo ng mga ito. Ang interesting, may doodle pa ng isang taong umiinom ng alak. At pagkatapos maglaro ng billiards, maaari kang tumingin sa labas mula sa bintana. Mula sa leisure room, dumiretso tayo sa susunod na dining room, ang pangalawang dining room. Ito marahil ang pang-araw-araw nilang kainan. Makikita natin na hindi ito masyadong dekorado sa kisame, kaya malamang ito ang ginagamit nila araw-araw. Karaniwan, ang mga bisita ay dinadala sa pinakamagarbong silid. Ang mesa ay matibay pa rin kahit napakatagal na. Nandun pa ang mga plato, nababalutan na ng alikabok. May mga upholstered chairs sa sulok at sa pader may larawan ng Colosseum, isa sa pinakatanyag na simbolo ng Rome. May magandang cabinet sa tabi nito na may ukit ng mga kabibe. Makikita rin ang natural na disenyo ng kahoy. Napakaganda. Tingnan natin kung may laman pa. Wala na, ilang gamit na lang. May Christmas tree pa dito. Baka iniwan ng lugar nung panahon ng Pasko. Isa itong Christmas tree na may parang niebe sa ibabaw. May larawan din ng isa pang kastilyo. Gustong-gusto ko ang sulok na display table na ito. Halatang pinaglaanan nito ng maraming oras para gawin. At bawat silid ay may tanawin sa courtyard. Napakasarap sigurong umupo dito at magpahinga. May nakita rin akong ibang chess pieces dito mula sa nakita natin kanina. At ngayon, ihanda ninyo ang inyong sarili. Susunod na bahagi na. Isa na namang dining room. Ikatlo na sa kastilyo na ito. Mukhang madalas silang nagpapalit ng kainan. Marahil hiwalay para sa almusal, tanghalian at hapunan. Isa ito sa pinakamagandang silid sa kastilyo. Ipapakita ko kung bakit. Una, tingnan ang sulok na ito. May sofa at maliit na upuan sa tabi at isang stove na nasunog na sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pinakanakuha ang pansin ko ay larawan dito. Dalawang babae ang nakaupo at may batang tumutugtog ng violin para sa kanila. Eksaktong kapareho ng ayos ng sulok na ito. Parang ginaya ang esenang iyon sa silid na ito. Napansin ko rin ang stove, may abo sa ibabaw. Mukhang may nagsindi ng apoy dito at kumalat ito. May chimney naman palabas ng kastilyo. May wall clock din na buo pa ang mukha. Palagi kong tinitignan ang bawat kabinete para maghanap ng mga bakas ng dating mga nakatira. May magandang crown molding sa itaas ng pinto. At dito, may koleksyon ng mga kabibe, marahil mula sa isang malaking tahong. Tingnan ng copper plate, napakaganda. May isa pang malaking kabibe dito at isang larawan ng kastilyo habang palubog ang araw. Napakaganda. At syempre, dahil nasa Italy tayo, dapat tignan ang kisame. Libo-libong bituin ang disenyo nito. Napakadetalyado. At narito ang dining table. May 6 na upuan. Ibig sabihin, maliit lang ang pamilya. Si Carlos, ang uling may-ari, kasama ang kanyang asawa na si Lily at ang kanilang mga anak, ay dito kumakain. May nakita rin akong kastilyo sa Italy na may napakalaking mesa at halos 20 na upuan. At sa kastilyong iyon ay mas maraming tao ang nanirahan. Ang lolo, mga kamag-anak at iba pang miyembro ng pamilya. Ngunit dito mukhang maliit lang na pamilya ang tumira. May magandang salamin sa itaas at mga ilaw. Makikita rin na idinagdag lang ang mga ito kalaunan. Ang mga kable ay nakakalat sa buong kastilyo. May koleksyon ng mga bato. Mukhang mahilig sila sa mga kabibe dahil makikita ito sa iba't ibang bahagi ng lugar. Isang magandang kabinete na may mga artwork sa ibabaw. Parang isang anghel na bumagsak mula sa langit at napunta sa kabinete na ito.
May ilan pang mga artifacts dito, isang maliit na laser pointer, selyo at date stamps na nakaset sa taong 1969. May nakita ako sa saig, ibalik natin ng maayos. Mga baso ito na ginagamit sa paghahain ng inumin sa mga bisita. At dito naman, isa pang koleksyon ng mga bato at kabibi. Ang gaganda ng mga ito, malamang ay mamahalin kahit hindi ako eksperto sa ganitong bagay. Ito ay pintuan papunta sa courtyard. Dati maaari itong buksan at diretsong makalabas. Subukan natin kung mabubuksan pa. Mukhang nakalak na. Sinubukan kong hilahin ang lever pero ayaw na talagang bumukas. Magpatuloy tayo sa kabilang bahagi ng silid. May isa pang display cabinet na may manika sa ibabaw. Plastic lang pala. Akala ko porselana. Napakagandang kabinete sa ibaba. May larawan din ng isang lalaki na may Italian na deskripsyon mula 1965. May iba pang mga artifacts, mga pitchel at iba pa. May isang open fireplace sa tabi. Makikita mo talaga ang magagandang disenyo sa buong lugar. May banal na tubig mula sa Lourdes. Isa pang wall clock sa gilid. At dito naman, makikita muli ang disenyo ng pavo real. Malinaw na may kahalagahan ang pavo real sa kastilyong ito. Marahil matagal na silang bahagi ng lugar. Makikita rin ang disenyo nito sa orasan, inukit sa tanso. Ano kaya ang hawak ng estatwang ito? Nasira na pala. Mukhang manggagawa siya, may mga pala sa ibaba. Mayroon ding mga estatwa ng mga babaeng mandirigma, mga sundalo. Sa totoo lang, medyo kaakit-akit ang kanilang itsura. Mukha ritong vanity na may salamin sa itaas na may magagandang detalye. Ang pamilyang ito ay tila may kaugnayan din sa digmaan. Makikita ito sa buong kastilyo. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, tila nasangkot ito sa iba't ibang digmaan. Makikita ang isang lalaki na nakaunipormeng militar, malamang Italian Army. May lumang larawan ng sundalo, at si Carlos kasama ang ilang negosyante. May isa pang magandang display table. At dito naman, parang may nakaukit na espasyo sa pader na may mga kahoy sa loob, isang uri ng art display. May sofa sa ibaba kung saan pwedeng magpahinga sa gabi. Isang huling tingin sa silid na ito, isa ito sa pinakakahanga-hangang bahagi ng kastilyo. At ngayon, pupunta tayo sa susunod na bahagi. Excited akong ipakita ito sa inyo. Pagpasok, ang unang mapapangsin ay ang kisame. Hindi ako magsasawang tumingin sa mga kisame dito sa Italy. May mga initials ng pamilya, ubas, musika at iba pang simbolo nila. Mayroon pang sisne. May chandelier sa gitna ng silid na nagbibigay ng karakter. May larawan din ng dating nanirahan dito at isang salamin. Mukhang may artwork na ginawa mismo ng isa sa mga nanirahan dito. May diploma rin mula 1934. Nakakatuwa dahil nakasulat ito sa sarili kong wika, Allgemeine Weltanschaustellung o Pangkalahatang World Exposition para kay Monsieur Lacombe de Romagno. Napakaganda, nakamit niya itong diploma sa aking bansa. May isang napakagandang stove sa tabi na may puting tiles. Castel Monte ang nakasulat. Ang chimenea nito ay palabas ng kastilyo. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na tuklasin ng kastilyong kasing laki nito, gagawa ako ng buong series tungkol dito. Sa harap natin ay isa pang malaking salamin na may gintong dekorasyon. Dito naman, makikita ang mga smoking pipes ni Mr. Carlos. Wow! Maaaring ilagay ng patayo ang maraming pipe dito. Mas madalas manigarilyo ang mga tao noon. Mukhang may mga pansindi rin dito. Isang special na muebles para lamang sa paninigarilyo. May larawan ng bundok at sa harap nito isang rocking chair. Gustong-gusto ko ang chaise lounge dito. Napakaganda. Hihiga ako dito para subukan. Ito ay isang pahingahan kung saan maaaring matulog ng sandali o magbasa. Napakakomportable nito. Madali kong imagine ang aking sarili na nagpapahinga dito, umiinom ng paboritong inumin at nangangarap. Hindi ko pa naipakita ang mga larawan sa itaas nito, isang magandang dalaga at iba pang magagandang guhit. May isang tansong lamppost sa tabi. Sa kastilyong tulad nito, bawat detalye ay pinag-isipan, mula sa kortina, kisame, wallpaper
hanggang sa bawat maliit na bahagi. At ito ay dadalhin tayo sa isa pang silid, isang heaven bedroom kung tawagin ko. Ito ay isang silid tulugan na parang nasa langit. Isang silid tulugan na malamang ay para sa isang bata na natulog dito. Dati may kurtina na nakalaylay sa ibabaw ng kama na nagbibigay ng pakiramdam na parang heaven bed kung saan tila ka aangat. Gustong-gusto ko ang estilo ng kwartong ito. Muli, napakaganda ng kisame. May mga bulaklak, ibon at iba pang dekorasyon. Malamang ay silid ito ng isang babae. May napakagandang vanity sa gilid kung saan maaari siyang mag-ayos tuwing umaga. Sa buong lugar, mapapansin ang mga plastik na prutas na naiwan. Hindi ko alam kung bakit pero marami nito sa paligid. Isa na nanambang vanity ito. Oo nga, kapareho ng estilo ng kabinete sa kabilang bahagi ng silid. May marmol na ibabaw. May mga bato rin dito. Mapapansin mo na maraming koleksyon ng bato sa buong kastilyo. At syempre, ang Italia ay kilala sa pagiging relihiyoso. Makikita ang mga simbolo tulad ng banal na tubig at mga imahe ni Jesus at Maria sa iba't ibang bahagi ng kastilyo, kahit sa ibabaw ng kama. Narito ang isang napakagandang kama na nananatiling maayos kahit lumipas ang maraming taon. May kulay gintong kahilang kumot, napakaganda. Ang sarap sigurong maging bata sa ganitong kastilyo. Tiyak na kahanga-hanga ang buhay dito na may lahat ng kaginhawaan na maiisip mo. May isa pang magandang vanity na may ukit. May mga bote ng pabango na naiwan. Magref EOD toilet mula Paris. Nahaamoy pa rin ito hanggang ngayon. May mga upuan may alpastry sa paligid. Ang kabinete na ito ay kahanga-hanga rin. May alpombra dito na gawa sa balahibo ng tupa. Nakalagay sa papel, Francesco Rosa Spina, 1800. At mukhang may isa pang pintuan sa likod nito. Ang wallpaper ay tuloy-tulay hanggang sa pintuang iyon. Subukan nating buksan. Papaloob ito at makikita ang banyo. May mga dekorasyong tila mula sa Pasko. Nakakita na tayo ng Christmas tree kanina. Makulay ang larawang ito. May balahibo ng pabukayal muli sa sahig at ngayon ay nasa banyo na tayo. Ito ang shower area kung saan maaaring maligo ang dating nakatira direkta mula sa kanyang silid. May toilet at bidet at isa na namang vanity. Ilan bang vanity ang kailangan sa isang silid? Dito rin siya maaaring magsipilyo at mag-ayos. Napakaganda siguro ng pamumuhay dito. At mula rito, matatanaw mo ang hardin ng kastilyo. Umuulan pa rin sa labas. Parang kaya kong mag-film dito ng walang katapusan. Napakaraming bagay na dapat tuklasin. Ayokong tumigil. Siguro matutulog na lang ako dito ngayong gabi at ipagpapatuloy bukas. Tingnan natin muli ang kisame, pero mas detalyado. At hindi pa tayo tapos. May ilang pang silid na dapat tuklasin. Tara na, excited na akong ipakita ang natitira. Narito tayo sa isa pang dining area. May napakagandang hapagkainan sa gitna. Pero ang talagang nakakapansin ay ang kisame. Tingnan ninyo ang mga artwork na ginawa ng isang artist noong 1960. Malamang inabot siya ng maraming taon para matapos ito. Para itong pattern ng mga panahon. Taglamig sa harap, tagtalas, tag-init, at syempre, tagsimping. Napakaganda. May iba pang detalye tulad ng kastilyo na inilalarawan sa bawat bahagi. May mga anghel na tila gumuguhit ng kastilyo at bawat season ay may representasyon ng kastilyo. May mga anghel ding tumutugtog ng musika. Talagang kahanga-hanga. Ang gumawa nito ay tunay na maestro ng sining. Maglibot pa tayo sa silid. May mga pamaypay dito. Marahil para palamigin ang nakatira sina Carlos at ang kanyang pamilya. Isang French poet ito. May malaking Chinese mint vase sa ibaba at isang kahoy na troso. Hindi ko alam kung bakit narito yun. Sa kasamaang palad, ang kastilyong ito ay nasangkot din sa digmaan. May larawan ng 3 sundalong Italiano, malamang noong World War II. Kaalyado sila ng Nazis. Hindi ko sila huhusgahan, ito ang realidad ng history. May kandila sa ibabaw ng fireplace. At ang fireplace mismo ay isa ring obra maestra. May 3 patong ito, hindi tulad ng iba na 5. Lahat ng ito ay konektado sa iisang chimenea. May isa pang diploma mula 1923. Invenzione, invensyon sa Italiano. Marahil si Romano ay isa ring nanirahan dito.
May iba pang artwork sa paligid. Tignan mo ang larawang ito. 2 bata kasama ang kanilang mga kabayo. May isang kaibang upuan dito, hindi ko alam ang panunulin. At narito ang isang kabinete na may larawan ng isang lalaki, marahil si Carlos mismo. May selyo pa para patunayan. Isa pang larawan, napaka-interesante. Marahil isa itong dining or sitting area para sa inumin. At narito ang malaking bookshelf. May iba't ibang uri ng marine nuts na ipinapakita. Maraming encyclopedia, Book of the Year 1962, 1963, dictionary, iba't ibang lingwahe. Tingnan natin ang ibaba. Mas marami pang libro tungkol sa iba't ibang paksa, including kulturang Italyano. Napakaganda rin ang disenyo ng bookshelf. May theme pa ng Alpine Mountains. At sa huli, muli nating pagmasdan ng napakagandang kisame. Ang seasons na inilalarawan dito, talagang kahanga-hanga. Napakagaling na idea para sa isang kisame. At naniniwala ako na sa tabi ko mismo ay may isa pang silid tulugan na kailangan kong ipakita sa inyo. Ay, isang teddy bear ng isa sa mga bata. Wow! May ilang mga booklet. Ay, at ito ay isang larawan mula sa labas ng kastilyo. Tingnan mo yan. Tingnan ninyo ang nakita ko lahat. Talagang kamangha-mangha ito. Ito ang dining hall ng kastilyo. Ang bulwagan na una nating pinasukan na may mga kandila. Wow! Ito ang courtyard sa itaas doon. Napaka-interesanting bagay na makita. At dito naman ay may isang double bedroom na may napakaraming dokumento na nakalagay sa kama. Tingnan mo ito. Isang helmet mula sa digmaan. At ilang mga disenyo ng kastilyo mula sa mga arko at sa pagkakagawa ng lugar na ito. Isang kahon para sa tsokolate. Tingnan mo ito. Napakaingat ng pagkakagawa. Meron tayong kahon na may upholstery at para talaga ito sa mamahaling tsokolate. At para ito kay Maria at para sa ika-25 ng Disyembre 1914. Kaya malamang na ito ay isang regalo noong Pasko para sa isang tao noong panahong iyon. Wow! Maiisip mo ba kung gaano karaming trabaho ang ginawa para gawin ng kahon ito at kapag katapos ay pupunuin mo lang ito ng tsokolate? Mas marami pang mga disenyo ng kastilyo. Kung gugustuhin mo, maaari mong muling buuin ng lugar na ito mula sa mga disenyong narito. At may mga sulat at kung ano-ano pa sa ibabaw ng silid na ito. Oh, hindi ko sigurado kung ano ang tawag dito. Isa rin itong bagay mula sa panahon ng Pasko. Tinatawag namin itong Kerststall sa Dutch, pero hindi ako sigurado sa tawag sa Ingles. Wow! Kaya malinaw na iniwan ng lugar na ito noong panahon ng Pasko at napakalungkot na katotohanan niyon. May 4 na patong nakalan sa harap ko at dito nagtatapos ang silid na ito. Wow! Baka may makita pa ako rito. Tignan ko pa ng kaunti. May iba pang mga disenyo ng crown molding na inilagay sa kastilyong ito. Wow! May mga statwa at iba pa. Okay, nakikita ko na may isa pang silid dito sa ibaba. Saan kaya ito papunta? Mga storage room sa dulo ng kastilyo. Mas marami pang mga dekorasyon sa Pasko, wrapping paper at kung ano-ano pa. May Christmas star doon. Wow! May isa pang maliit na bahagi ng kastilyo na kailangan nating tignan. Ito ang bahagi ng courtyard. May ilang silid dito at syempre pupunta rin tayo sa tore ng lugar na ito. Tara na! At gaya ng nakikita ninyo, hindi ko pa ito na ipapakita ng buo. May konstruksyon na nangyayari rito. Gusto ko ring ipakita sa inyo ang mas marami pa tungkol sa courtyard na ito. Ang oras doon ay malamang ginagamit noon para sa oras ng pag-alis. Matagal na itong narito. Malamang galing ito sa isang kumpanya ng tren. May ilaw sa gitna ng courtyard. Ipapakita ko pa ng mas detalyado ang pasukan na iyon. Ay, may hall tree pa sila roon para sa pagsasabit ng mga damit sa entrance hall. Wow, ganda tignan. Okay, buti na lang tumigil na ang ulan. O dapat kong sabihing sa kasamaang palad tumigil na ito dahil nagustuhan ko talaga ang ulan. Pero kailangan na rin nating lumabas mamaya kaya mabuti na rin na hindi na umuulan. Okay, may ilang silid pa rito. Mga pangkaraniwang storage area. Parang tirahan ng mga manggagawa. May alak dito sa itaas, ilang mga kagamitan, isang pangkaraniwang imbakan lang. Makikita ninyo ang asukal at iba pang bagay doon. Ay,
at isang napakalaking tambak ng panggatong para sa lahat ng fireplace sa kastilyong ito dahil wala pang central heating bago ang 1800s o baka kahit ang 1900s. Hindi ako sigurado. Pero kailangan nilang ng napakaraming panggatong para mapagana ang lahat ng fireplace. Wow! Tingnan ninyo ang fountain sa bahaging ito. Sa tingin ko idinagdag ang gripo kalaunan. Noong una, ulo lang ang naglalabas ng tubig. Ang gripo ay idinagdag sa mas mahihuling panahon at gawa ito ng marmol. Napakaganda. At may mga banyo rin dito. May shampoo pa at iba pang gamit na naiwan dito. Sa tingin ko noong huling bahagi ng ika-19th century, ginamit ang kastilyong ito lalong lugar para sa paggawa ng alak at pagpapakita ito sa mga mamimili. At narito ang hagdan paakyat sa ibang palapag. May isa pang bahagi rito. Yes, hindi pa natin nakikita ang kusina. Malamang naroon. Dito siguro nagtatrabaho ang mga katulong. Maraming kalat at basura gaya ng nakikita ninyo. May radyo at iba pang gamit. Ano naman narito? Isang mesa para sa accounting at film roll. Nakakainteresante iyon. Ano kayang silid ito? Mukhang interesante. Okay, pababa ito ng hagdan. Medyo delikado. At lumalabas ito sa isang porch sa harap. Maaring ito ay isang lihim na labasan mula sa kastilyo. May mga baril din dito. Baril para sa paggawa ng alak at papunta ito sa isa pang basement. Wow! Ang sistema ng mga lagunan sa ilalim ng kastilyong ito ay kahangha-hangha. Nakita na natin ang principal na basement at paggawa ng alak at may isa pang basement kung saan maaring itinago ang pinakamamahaling alak. May ilang bote pa nga ng alak na naiwan dito. At napakaraming gagamba sa mga pader. Buti na lang hindi ako takot sa gagamba pero ang dami nila, literal na daan-daan. Ay, hindi pala sila gagamba. Tumalon sa lakin, hindi ko alam kung anong hayop ito. Sa tingin ko ay jumping spiders. Nararamdaman ko sila. Okay, lalabas na ako sa basement na ito. Kahit hindi ako takot sa gagamba, medyo nakakatakot pa rin sila. Balik tayo sa silid ng mga katulong. Sa tingin ko nasa kabilang bahagi ang kusina. Tignan natin. May refrigerator at iba pang gamit. Ay, laundry room pala ito. Dito sa ibaba ang kusina. Pero tignan muna natin ito. Naiwan pa lahat ng labada, pati ang mga fridge magnet mula sa mga lugar na napuntahan nila. New York, Lake Powell sa United States, at narito ang kusina. Isang simpleng kusina lang at malamang dito naghahanda ng pagkain ng mga katulong para sa mga may-ari ng kastilyo. Wow! Lahat ay parang iniwan lang kahapon. At syempre dahil nasa Italia tayo, may pizza oven sa kusina. Hindi na ako nagulat. Nilagpasan ko ang pinto sa kaliwa kanina, maling desisyon iyon. Mukhang may isa pang basement dito. Pangatlong basement na ito sa lugar na ito. May maliit na bintana rito na papunta sa isa pang basement. Napakaliit pero interesante. May hagdan pa pababa. Parang labyrinth ang lugar na ito. At naroon na naman ang mga gagamba sa mga pader. Nakakatakot talaga tignan. Ay, may kama. May kama rito. Kailangan kong mag-ingat ng kaunti. Naku, parang walang katapusan ito sa ilalim ng kastilyo. Saan kaya ako mapupunta? Isa na namang maliit na silid na parang piitan na puno ng ganitong klase ng mga gagamba. Maaaring naging kulungan kaya ito. Susubukan kong buksan kung kaya ko. Mukhang kalawangin na talaga. Okay, hindi ko siya mabuksan sa kasamaang palad. Pero wow, ang galing ng pakikipagsapalaran na ito. Naku, may sistema talaga ng mga lagusan sa ilalim ng kastilyo. Napakakawili-wili. Ay, may putol na hayop dito sa sahig. Parang ardilya yata. Hindi ko natitingnan ng mabuti. Ang baho nito at may mas marami pang lagusan sa ilalim. Siyempre, susuriin natin ito kung kaya. Matagal na itong hindi nabubuksan. Ay, nahulog ang ilaw ko. Medyo nakakatakot iyon. Nahulog ang kamera ko, ang ilaw at natanggal ang baterya. Nawalan ako ng ilaw. Kinailangan kong gumapang dahil bukas ang basement. Okay, subukan nating buksan. Matagal na talaga itong hindi nabubuksan. Pagkatapos, papasok tayo para makita kung ano ang laman. Medyo baliw ako sa paggawa ng mga ganito. Literal na baliw. Pero ito ang gusto kong gawin. Malamang dead end lang ito. Hindi pala. Hindi pala. May isa pang lagusan sa ilalim ng kastilyo. Wow! Pero para lang pala ito sa plumbing sa kasamaang palad. Pero pwede sanang maging iba, kaya hindi ko pinapalampas ang pagkakataon. Okay,
bumalik na tayo. Grabe ang adventure na ito. Ang daming hayop dito. Lumabas na tayo sa basement na ito dahil parang kaya kong baligaw dito ng ilang araw. Medyo pagod na ako sa pakikipagsapalaran na ito pero magpatuloy pa tayo. Umuulan na ulit. At oras na para pumunta sa mga itaas na palapag. Dito tayo dadaan sa hagdan na ito. Unahin natin ang kaliwa. Wow, napakalaking atik ito. Mahigit 10 metro ang haba sa harap ko. Hindi ka panipaniwala. Parang storage area para sa paggawa ng alak at iba pang gamit sa kastilyo. May nakikita akong pintuan doon. Papunta ulit ito sa isa pang storage area. Ay, tingnan ninyo ang kisame ng silid na ito. Napakaganda. Parang kapilya. Wow, may mga booklet pa rito. Nakasulat 1940. Ilang silid na lang ang natitira rito. Tingnan natin ang dulo. Interesante. May mga makinang panggiling ng trigo rito at may mga kahon at crate para sa juice at alak. Makikita ninyo ang mga bote ng alak dito. Lahat bukas na. At ito na ang huling silid sa atik. May isa pang paikot na hagdan dito sa harap ko na magdadala sa atin sa tore ng kastilyo. Mahabang akyatan ito dahil napakataas ng tore. Sige, akyat lang tayo ng akyat hanggang hindi na tayo makakaakyat pa. May maliit na pintuan dito. Buksan atin. Tuloy lang tayo. Naku, mukhang kailangan kong bilisan ng bahaging ito. Okay, narating na natin ang tuktok ng kastilyo sa loob ng tore. Sa kasamaang palad, umuulan kaya hindi gaanong maganda ang tanawin. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo ang obra maestra na ito. Wow, maganda pa rin naman. Tanawin ng buong lambak, napakaganda. Uupo muna ako sandali. Masaya ako pero medyo pagod din. Napakalaki ng kastilyong ito at alam kong mahaba ang video na ito pero sulit na sulit. Bawat silid ay may mahalagang detalye at talagang nagustuhan ko ang karanasan na ito. Maraming salamat sa inyong panonood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan nyo ang video, paki-like ang video, mag-iwan ng komento at mag-subscribe kung bago kayo dito. Dahil linggo-linggo kaming nag-a-upload ng ganitong klasing video. At bago tayo magtapos, may isa pa pala. May link sa description para sa Patreon. Doon maaari ninyong suportahan ang channel mula sa maliit na donasyon at matulungan kaming ipagpatuloy ang ganitong mga eksplorasyon. Maraming salamat at magkikita-kita tayo sa susunod na linggo sa panibagong episode. Paalam, mahal ko kayong lahat. Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.